Mapagpalang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa ng Bread of Life, sa lahat po ng naaabot ng aking live streaming ngayong umaga. Ako po ay bumabati ng isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. So, dahil nagpapatuloy po ang ating programa na ang pangunahing layunin po ay hatdan tayo ng tinapay ng buhay. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Saan mang lugar tayo naroon, sa apat na sulok man ng minamahal nating bansang Pilipinas, sa apat na sulok man ng mundong ito, lahat ng naaabot ng live streaming ng Facebook at mayroong YouTube channel o mayroon kayong YouTube, pwede niyong buksan ang aking YouTube channel na Rodrigo Bacos. Mapapanood po ninyo ang aking mga live streaming. So ngayong umaga, ako po ay nagagalak na muli ay magsagawa ng programang ito para kayo po ay patuloy na bigyan ng mga word of encouragement mula po sa salita ng ating Panginoon. At ang bahagi po ng kasulatang ating pinag-uusapan ngayon ay patungkol po dito po sa paanyaya ng Panginoon para tayo magkaroon ng ganap na kapahingahan. So, masusi po nating tinalakay ang ating paksang ito. Sinimulan po natin ito kahapon, yung paanyaya o pangako ng Panginoon na kapahingahan. So, bago po yun ay magsagawa muna po tayo ng pagbati sa ating mga taga-subaybay, sapagkat tayo po ay maraming taga-subaybay po ng mga OFW sa iba't ibang bansa, mula po dyan sa mga lugar ng California, USA, at sa iba't iba pang lugar ng Amerika. Meron po tayong mga taga-subaybay dyan. Dyan sa San Jose, San Bruno, sa San Sacramento, sa Fresno, at sa iba pa pong mga lugar ng Amerika. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay po sa lugar ng New Zealand, sa Rotorua, Tauranga, sa Hamilton, at sa iba pang mga lugar ng New Zealand. Magandang araw po sa inyo dyan. At sa Singapore, sa lugar po ng Australia, sa lugar po ng China, Hong Kong, Macau, at sa iba pang mga lugar po dyan po sa iba't ibang mga bansa, lalo po sa Japan. Marami po tayong mga tagapakinig dyan sa Japan. Pagpalain kayo ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. At saan man kayong bansa naroon ngayon, maalab na pagbati sa ngalan po ng Panginoon ang pinaabot ng inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, na po sa ating minamahal na bansa dito sa Pilipinas. So sa mga taga Metro Manila, sa Calabarzon area, so sa lahat ng region ng ating minamahal na bansa, mapagpalang araw po sa inyo. Sa ministry ng Shalom Ministry, sa pangunan ng ating mahal na kaibigang pari, Father Archie Geriba, at ganoon din po sa ating pong mga kaibigang mga kapastoran dyan sa Jesus the Lord of Salvation, sa Pateros. Nandiyan din po ang aking asawa, si Mark, anak kong pastor, nandiyan po sa Pateros. At sa Pasig, Jesus the Rock of Salvation, magandang araw po sa inyo dyan, sa pangunan ni Pastor Rapi. At sa Montalban, Rizal, sa pangunan ni Pastor Romy Gracia, magandang araw po sa inyo. At ganun din po sa ating pong mga tagapakinig sa Antipolo, sa mga kapatiran natin sa New Life Ministry dyan sa pangunan ni Pastor Atlo, at sa iba pang mga tagapakinig po natin sa Parañaque, Jesus the Answer Church, sa pangunan ni Pastor Rusty. Andyan po sila Sister Ana, Brother Dan, Sister Gea, Pastora Ardin. Magandang umaga po sa inyo. At ganoon din po sa iba pa po natin mga taga-subaybay na nasa iba't ibang lugar po ng Luzon, dyan sa Palawan. Batiin po natin ang Zion Ministry na pinangunahan ng ating mahal na kaibigan na Bishop John Bigonte, at sa kanyang mga kapastoran at mga bumubuo ng ministeryong ito dyan sa lugar ng Palawan. Nandyan din po sa Nara ang kaibigan po natin si Pastor Jonathan
binabati ko po sa po ng kanyang congregation ng isang maalam na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. At siyempre, tayo po ay bumati sa mga taga Masbate City. Salamat kay Pastor June Avila na maagang-maaga po ay akin pong kachat. So, binabati ko po ang kanyang kongregasyon, ang kanyang may bahay, Pastor Raimi, at gayon din po si Pastor Ronnie Halok ng All for Jesus Masbate Church. At sa lahat po ng mga bumubuo ng ministeryong ito, sa Victory Church, at sa mga kapatiran po natin dyan, Pastor Erning, at sa DIS ng Assemblies of God sa Aroroy, si Billy Kilario, at sa iba't iba pang mga kapatiran natin dyan sa Masbate City. Magandang umaga po sa inyo, mga mahal kong mga kamanggagawa. At siyempre, batiin natin ang mga taga Luzon, Visaya. Binati na natin ang mga taga Luzon. Punta naman po tayo sa mga taga Visaya. So, dyan po sa Tunga Leyte, nandyan po ang ating kaibigan, kapatid, si Pastor Jack, kasama po ang kanyang asawa, Sister Rowena. Magandang araw din sa inyo. Mayong buntag. At sa lahat po ng mga nagsusubaybay sa atin dyan po sa iba't ibang lugar ng Visaya, ganoon din po sa iba't ibang lugar ng Mindanao. Siyempre po, unahin po natin siguro ang taga Jensan, mga taga Sultan Kudarat, Sarangani Province, Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, so Davao del Norte, Davao del Sur. So, ang laki ko kasi ng Davao. Sa lahat ng mga taga Davao, especially po sa lahat ng mga kamanggagawa ko na nakakapakinig po sa ating programang Bread of Life, magandang umaga po sa inyo dyan. At sa atin pong mga taga subaybay, dyan pa din po sa lugar po ng Mindanao, sa Cumbal, Compostela Valley, dyan po sa lugar po ng Butuan City, sa Surigao po, hanggang po Dinagat Island, may taga-subaybay po tayo dyan, si Pastor Emilio Angkoy. At sa marami pa nating mga kapatid, hindi ko po maisa-isa kayo. Pero salamat po sa mga naka-online na. Kalimutan ko ang batiin yung taga Madrid na ating kaibigan, si Brother Marlon. So, sa Spain po yan. Ayan, online. Kakapakinig po sa ating programa. So, salamat din po. May isa din po tayong kaibigan na taga-pakinig, si Sister Violeta. Yan po naman ay nasa, kung di ako nagkakamali, yan po ay may bahay sa Muntinlupa, pero ngayon po ay nasa Boracay. Magandang umaga, Sister Violeta. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay pa sa iba't iba pang mga lugar ng ating minamahal na bansa, ako'y lubos na bumabati sa inyo sa ngalan ng ating Panginoon. Magalak at magpuri tayo sapagkat ang ating programa ay tuloy-tuloy po nating naisasagawa tuwing umaga at napakasarap pong pagsaluhan ng salita ng Diyos. Talaga hong ako po ay inspired na laging mag-share at marami naman po akong nare-receive na mga nagpapasalamat din, lalo na mga kaibigan nating mga OFW na sila po ay mga naka-lockdown din at hindi malayang makalabas sa kanilang mga pinagtatrabahunan. So ginagawa po nilang parang radyo po ang ating programa. At habang nagtatrabaho po sila, kanila po itong pinakikinggan. Pagpalain kayo ng Diyos at i-share din po ninyo sa inyong mga kasamahang OFW saan man kayong lugar naroon na saan mang dako ng mundo. Pagpalain po kayo ng Diyos, magandang umaga po sa inyo. At ngayon po ay August 12 na po yata tayo ngayon at sa araw na ito ay muli nating tutunghayan ang salita ng ating Panginoon dito po sa aklat po ng Mateo. Very familiar verse po ito sa mga talagang mga palabasan ng Biblia. Sa mga Kristiyano ay hindi ho nila po pwedeng makalimutan at hindi ho nila po pwedeng sabihin na hindi nila alam ang bersikulong ito. Pero minsan pa po ay atin pong 11:28, wow, hanggang 30. Sige po. Kung nandiyan na po kayo,
Mateo 11:28, kasi po ito'y kaugnay nung paksang tinalakay ko kahapon patungkol po sa kapahingahang iniaalok ng Diyos sa kanyang piling, na sabi nga kung ang bayang Israel na pinangunahan ni Moises, pinangunahan ni Josue, ay nadala lamang sa ganap na kapahingahan, sana ang Diyos ay hindi na magtatakdang muli. Subalit nabigo ang mga unang tao na pinili ng Diyos na ang bayan niya ay madala sa ganap na kapahingahan. Kaya sabi doon, muli siyang nagtakda ng panibagong kapahingahan. At hindi na po ito sa lugar ng Kanaan, kundi ito po ay mismong doon sa kanyang piling. Paano natin matatamo ang kapahingahang alok ng Panginoon? At ito po sa Mateo 28 ay may paanyaya at panawagan ng Panginoong Hesus sa lahat ng nagnanais na magkamit ng kapahingahang ito. Okay? Sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Hanggang verse 30 po. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang ating binasa. Muli po tayong dumako sa panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa mga bahagi ng kasulatang aming binasa, at buhat po sa bahagi ng kasulatang ito, ibigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe na magdudulot sa ng iba yung encouragement para kami po ay patuloy na mag-serve sa iyo, Panginoon, kahit sa anumang sitwasyon ng buhay, kahit sa panahon ng pandemic, kahit may mga problema, may mga pagsubok, may mga nakakapagod na mga sirkumstansya ng aming buhay. Panginoon, palakasin mo kami ng iyong kalakasan, puspusin mo kami ng iyong karunungan, puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kalakasan. At tunay nga, Panginoon, na sa likod ng lahat ng ito, madama pa rin namin, Panginoon, ang kapayapaan, ang kapanatagan ng loob, ang kapahingahang iniaalok mo. Salamat nga, Panginoon, na sa umagang ito, ang iyong salita ay tulad ng isang masustansyang pagkain na aming pagsasaluhan. Dudulutan kami nito ng kalakasan at inspirasyon para sa patuloy na paglilingkod namin sa iyo. Purihin ka po, aming Diyos, sa iyo ang pinakamataas na karangalan at kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, bahagi po ng kasulatang binasa natin ay sinulat ni Mateo, na ang mismong nagsasalita ay ang Panginoong Hesus, na siya po ay nagbigay ng paanyaya na lahat ng mga napapagal, ibig sabihin mga nahihirapan, pagod na, hirap ang buhay nila, hindi nila alam kung paano pa sila susurvive, gulong-gulo sila po ay nakakaranas ng torture sa kanilang emotional, sa kanilang kaisipan. So tayo po yung inaanyayahan ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at matatagpuan natin ang kapahingahan. So ako'y naniniwala na ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng paanyayang ito, hindi sa isang tao lang o sa isang grupo, kundi ako po'y naniniwala na ito'y paanyaya sa ating lahat. Lahat tayong nabubuhay dito sa mundong ito ay nakakaranas po ng nakakapagod na sitwasyon. Kaya nga po, kahit po mga bilyonaryo ay nagtatayo ng mga rest house kasi napapagod sila, naghahanap sila ng mga lugar na pwede silang magpahinga. Pero ganun pa man, magpahinga man sila pansamantala, kinabukasan ay muli na naman silang gigising at magtatrabaho ng kanilang mga trabaho. At sa pang-araw-araw na buhay ay marami tayong na-encounter na mga nakakapagod na sitwasyon. So kahit na nga po mga may pera, ang isip po niyan ay wala pong kapanatagan, at minsan po kung alin po yung may pera ay yun po yung punong-puno ng kaguluhan. Ang dahilan po ay tayo po ay nasa katawang lupa pang ito, at habang tayo po ay nasa mundong ito, nabanggit ko po yun pong 16:30 ng Juan, na meron tayong binabatang mga kapighatian, mga alalahanin. So habang tayo nandito sa mundong ito, talagang tayo po ay nakakaranas ng mahirap na buhay.
Ito po ay bunga kasi ng pagkakapalayas sa paraiso ng lahi na ating pinagmula nila Eva at ni Adan. At sila inilagay sa mundong ito na mayroong sumpa na ikaw ay kakain sa pinagpawisan mo manggagaling. So kaakibat natin yung mga sakripisyo at paghihirap sa buhay pagka tayo ay mayroong sumpa na minana mula sa ating mga ninuno. Pero naparito si Kristo para tayo ay palayain. Tinubos niya tayo sa sumpa. At nang siya ay nasa kalagayang tao, inimbitahan niya tayo na lumapit na tayo sa Kanya sapagkat may kapahingahan matatamo ang bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, lahat tayo nakakaranas ng kapaguran, lahat tayo ay inaanyayahan, at lahat tayo dapat ay tumugon sa paanyayang ito. At sa paanyayang ito ng Panginoon, ako po'y naniniwala na wala po sa atin yung magre-resist o sasabi, hindi ko kailangan yan. Sapagkat lahat tayo nakakaranas ng pagod. Lahat tayo nakakaranas ng mga negative circumstances sa buhay. Ay lalo na ngayong panahon ito ng hindi nga pandemic tawag namin dito, kami mga pastor at mga ang paniniwala po namin, ito po ay pandemic. Pinagplanuhan po ito para po maranasan ng mga tao. Pahirap po ito na kinasihan ng demonyo yung taong nagplano nito para po i-pressure ang mga tao, especially ang mga Kristiyano, na pati ho pagsisimba, pati po malayang pagsasagawa ng mga evangelistic na gawain, malayang mga fellowship o gathering ay pinagbabawal po. Dahil po sa mga social distancing at sa kung ano-ano pang mga protocol order ngayon na pinaiiral na ang totoo po, ang kahulugan po niyan, kinontrol, inalis ang kalayaan sa atin. At sa ganitong sitwasyon ay marami po yung hirap na hirap. Lalo na po mga nawala ng trabaho, lalo na po at mga asa lang po sa mga pang-araw-araw lang na kinikita, ang tawag dyan, no work, no pay. So, kawawa po talaga ang tao. At dahil po sa ganitong sitwasyon ay nakakaiyak kung isipin na marami po ang nagugutom, marami po ang dumadaing. At talagang, sabi nga, sa panahon ito ay mas marami po yung mga record ng mga nagsusuicide. Hindi lang po sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa, at marami po talaga yung mga nagkakasakit, namamatay na sa sakit, hindi makapagpagamot dahil nga po sa takot po sa hospital na may mga COVID. At sa iba po namang mga lugar ay kahit po walang COVID ay sakop sila ng mga protocol na kinakailangan. Kung bibiyahe ka, kailangan ng travel pass, kailangan mong mag-quarantine ng 14 days. Ay paano nga kung walang mga naihanda itong mga taong ito? Paano yung mga pamilya nila? I-hold mo yan ng 14 days. Kung yan ay isang kahig, isang tuka, hindi nagkagutom-gutom ang pamilya niyan. Wala naman ang sapat na pangsuporta ang gobyerno. Kahit anumang gawing galit ng tao sa gobyerno, wala na nga . Hindi naman po minsan alam na ng presidente kung paano po ang gagawin. Kasi pagka po binigyan ng kalayaan ang tao, magrereklamo naman po ang mga nasa Department of Health at sasabihin nila ay dumadami yung cases, mas marami yung trabaho, pati ang hospital napupuno at hindi na nila kayang i-accommodate ang mga nahahawa ng virus o nagkakasakit. Pagka naman kalayaan, pagka naman po hindi binigyan ng kalayaan ng tao at kinontrol, mas marami naman po ang nagugutom, mas marami po ang naghihirap. Kaya po minsan maging ang ating presidente ay gulong-gulo rin po at nalilito kung paano po gagawa ng solusyon ang mga problema. At dahil po dito, ang resulta po nito, lahat po tayo ay nakakaranas ng pagkabagabag, pagkabalisa, pagkapagod. Hindi lang po kasi yung physical na pagkapagod na ikaw ay nagtrabaho at napagod ka. Hindi po ito doon tumutukoy . Kung hindi, lahat po ng pagkabagabag at balisa, mga negative circumstances na naranasan natin dito sa mundo, yan po ay tinutukoy ng Panginoon na mga nakakapagod na sitwasyon ng buhay ng tao. Kaya siya naparito para alutin tayo. Lumapit kayo sa akin.
lumapit kayo sa akin. Sa inyong sitwasyon na yan, sa inyong kalagayan na yan. So, kung ikaw ay medyo balisa ngayon at marami kang nararanasang hindi magandang sitwasyon sa iyong buhay, may paanyaya ang Panginoong Hesus, lumapit po tayo sa Kanya. At alam po ninyo itong paanyayang ito ay I'm sure na hindi niya ito sasabihin kung ang tao ay dati nang malapit sa Kanya. Kaya ang tao inanyayahang lumapit sa Kanya kasi po ang tao po ay malayo sa Diyos. Marami pong mga tao na hiwalay sa Diyos. O kasama na dyan yung mga hindi mananampalataya. Mga walang pagkakilala sa Diyos. Mga malayo po yan sa Diyos. So, pinapalapit sila. Pagkat ang tao po nang magkasala at tao na may dalang kasalanan, inilalayo sila ng kasalanan sa Diyos. Kaya kung kayo may nagagawang kasalanan, akala mo lang yung sa isip mo, malapit ka, pero ang totoo po, nalalayo ka na sa Diyos. At mababalik ka lang sa Kanya at makakalapit ka lang sa Kanya kung ikaw magpapakumbaba, manumbalik, magsisi, at magdesisyon na ipasakop ang iyong buhay sa Panginoon. So, ang paanyayang ito ay sa mga taong nahiwalay, sa mga taong nalayo. At kung ikaw naman ay nagbalik loob na, Kristiyano ka na, mananampalataya ka na, ibig sabihin, nakalapit ka na sa Kanya. Hindi po ibig sabihin nun ay nasa Panginoon ako. Complete rest na ito. Relax na ako. Peaceful na ako. Wala na akong mararanasan na kalungkutan at problema. Para na akong nasa bed of roses o doon sa higaan na talagang napakaganda na komportable o kung naka-aircon ka pa dyan, sabi mo, di ko na kailangan yung paanyaya na yan. No. Pagkat ang kapahingahan inaadok ng Panginoon ay hindi po yung para lang sa pansamantala o pangkasalukuyan. Katulad ng pinag-aralan natin sa aklat ng Hebreo, kahapon ay tinalakay ko po yung kapahingahan na sabi ng Panginoon sa Hebreo chapter 4, kaya pamamahinga sa piling niya. Nagtakda siya ng tunay na kapahingahan para sa mga tao doon sa piling niya. Ngayon, dahil ikaw ay Kristiyano, magsasalita ako para sa Kristiyano, nasa Panginoon ka na, lumapit ka na sa Panginoon. So, hindi po natatapos doon. Na pagkatapos na nakalapit ka na ay maging relax ka na at wala ka nang pakialam sa iyong kapwa at wala ka nang responsibilidad na dapat gampanan. No, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Tunghayan po natin ang naturang bersikulo at atin pong himay-himayin. Sabi dito, verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. So, ibig sabihin, pag tayo pala lumapit sa Panginoon, ay mayroon pong ipagagawa sa atin ang Panginoon. Kaya kung ikaw'y lumapit sa Panginoon, at hindi mo alam yung ipinagagawa ng Panginoon, ay dapat alamin mo. Sapagkat hindi ka tatawagan at aanyayahan ng Panginoon na walang ipapagawa sa iyo. Bago mo makamit ang ganap na kapahingahan, may trabaho ka munang gagampanan. Akala ko ba kapahingahan? Bakit magtatrabaho? Sino ba ang pinapagpahinga? Di ba yung mga nakaranas ng pagpapagal? Magpapagal tayo for the Lord. Amen. So, may gagawin tayo. Ano po yung gagawin? Sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano yung pamatok na inilalagay ng Diyos sa ating mga balikat? Tinalakay na po natin sa nakaraang live streaming ko po. Yun pong pangunahing responsibilidad ng tao sa Diyos. Mangangaral o Ecclesiastes, Kabanatang 12, Talatang 13, na ito ang tungkulin natin, matakot tayo sa Diyos at sundin ang kanyang utos sapagkat ito ang katungkulan ng tao. So, ibig sabihin, mayroong gagampanan. Kung nasa Panginoon ka na, nakalapit ka na sa Panginoon, Kristiyano ka na, ang tanong, kabalikat ka ba sa pasanin ng ministeryo ng ating Panginoon? Sapagkat itong tinutukoy na inyong balikatin, pasanin nyo ito, itong pamatok na ito na inilalagay sa iyo, inilalagay sa akin, inilalagay sa lahat ng mananampalataya na lumapit sa Panginoon, ito po ay ang kanyang ministeryo o gawain. So meron tayong dapat na maging trabaho sa Panginoon. Kaya pag nasa Panginoon ka na, may mga obligasyon ka na dapat gampanan. Ano yun? Pangunahin dyan, lagi kang mag-aral ng kanyang salita.
Gawa 1:8. Saliksikin, basahin ang aklat ng Panginoon, i-meditate mo day and night upang matupad mo ang nasusulat. Ang pangako niya, bibigyan kanya ng kaginhawaan o katiwasayan ng buhay, na bago mo makamit yung katiwasayan at kaginhawahan ng buhay, ay meron kang gagawin. Saliksikin, basahin ang aklat ng Panginoon at ipamuhay ang nasusulat dito. So minsan nakatingin tayo doon sa huling sinabi. Sabi niya may kapahingahan. Sabi niya bibigyan ng kaginhawahan. Gaya doon sa pangako na kapag tayo ay nagbigay ng ating ikapu na tapat, ang sabi po doon, pupunuin niya ang ating mga sisidlan, mag-aapaw ang ating mga sisidlan, na halos walang sukat kalagyan. So minsan nakatingin tayo doon sa pag-uumapaw ng pagpapala. Pero pagdating doon sa responsibilidad na dapat tayo po ay mag-tithes at mag-offering, hindi naman natin binibigyang pansin. Doon sa pangako na ang Diyos ay magbibigay ng kapahingahan, katiwasayan ng buhay. Pero bago yun, meron tayong gagawin. Amen. Sabi ng Panginoon, pasanin niyo ang aking pamato. Magkaroon tayo ng responsibilidad para sa Panginoon. Ano-ano pong mga responsibilidad na dyan? Sabi po sa isang bahagi po ng kasulatan, doon sa aklat ng Galatia, sa chapter 6. Kung kayo po ay may mga Biblia at gusto po ninyong sundan, ay pwede ho ninyong buksan ang Galatians chapter 6 verse 2, na kung saan ano po ang sinasabi dito. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin sa ganitong paraay matuto mga utos ni Kristo. So maliwanag pala na talagang mayroon tayong babalikatin. Magtulungan daw nga po ng pasanin eh. May pasanin ako. Mayroon akong kabigatan. So kapatid kita sa ministeryo, ikaw yung taong lumapit sa Diyos. Ikaw yung taong kamanggagawa ko. Ikaw yung taong kapananampalataya ko. Ikaw yung taong tagapakinig ko. So kung ako'y may pasanin, balikatan ninyo ako, tulungan nyo ako. Magtulungan daw po eh. Kasi kung hindi natin ito gagawin, hindi natin natutupad ang utos ni Kristo. Pero bang utos ni Kristo? Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Isa yun sa pinakautos. Kung mahal mo ang Diyos, nang higit sa lahat, mahalin mo rin ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. O di ba yun ang utos? O simpleng utos. Kung alam mong mayroong nagugutom, o ako'y nagugutom, mayroong masaganang pagkain, kung mahal mo ako, simple illustration po ito. Mag-text ka, mag-message ka, kumusta, may kinakain ka pa ba dyan, pastor? O kumusta, mayroon ka pa ba dyan pangangailangan mo? Abundant ka naman, marami ka namang blessing. Hindi pwedeng, kay Lord na kami, bahala sila sa buhay nila, wala akong pakialam sa kanila. Mali! Sabi diyan, kung lumapit na tayo kay Lord na tayo, makibalika tayo, pasanin natin yung pamatok, gampanan natin yung responsibilidad. At ang sabi nga po ng kasulatang binasa natin sa aklat ng Galatia, magtulungan kayo ng pasanin para masunod nyo ang utos ni Kristo, na kung saan sinasabi din po ng aklat ng mga ngaral, chapter 12, verse 13, na ang sabi diyan, ang responsibilidad natin ay gawin ang kanyang mga utos. At ang sabi ng Galatians chapter 6, matutupad nyo lang ang utos ni Kristo kung kayo ay marunong magmalasakitan at magtulungan sa isa't isa. Kasi nga, itinulag tayo sa isang katawan. Ang mga mananampalataya inihambing sa isang katawan, na kung may sakit ang kalingkingan, dapat madama ng buong katawan. Sa totoo lang, maliban kung patay. Kung patay yung isang bahagi ng katawan, patay ang kaliwang kamay, kung may sakit yung kalingkingan sa kanan, hindi maramdaman, patay eh. Ay ganon din, hindi rin maramdaman ng parting paa, parte ng iba't ibang parte ng katawan, yung sakit, kung patay. Kaya yung mga taong walang pakiramdam,
ay mga patayan sa Panginoon. Hindi kayo tunay na buhay na bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi kayo buhay na mananampalataya. Sapagkat ang buhay na mananampalataya, may pakiramdam yan. So, kaya nga, inilagay ang iglesia, binuo ng Panginoon ang kanyang church, para magtulungan at magmalasakitan. Kaya hindi tayo pwedeng mabuhay sa sarili lamang. So, alam naman natin siguro yung awit sa simbahang Katoliko. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. So, hindi po pwede na tayo ay mabuhay at mamatay para sa sarili lamang. So, hindi ka naman nabuhay sa mundo na walang nag-aruga, walang nag-asikaso sa iyo. At pag ikaw ay namatay, hindi rin naman pwedeng ilibing mo magsarili ang katawan mo. Ay may patay bang maglilibing ng kanyang sariling katawan? Patay na siya eh. So iba na ang mag-aasikaso. Kaya kapwa mo, kalingain mo, kapwa mo, mahalin mo, kapwa mo, tulungan mo. Lalo na kung sila ay kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Amen. So yan po ang sinasabi. Pasanin ninyo ang atok ng Panginoon ay ang kanyang ministeryo. So, kung mahal natin ang ating kapwa, alam natin na hindi sila ligtas, aba, ay akayin natin na sila sa daan ng kaligtasan. Kung mahal natin ang ating kapatid, kalingain natin sila sa panahon na kailangan nila ng pagkalinga. Kupkupin natin sa panahon na kailangan natin ng pagkukupkup. Tulungan sa panahon na kailangan ng tulong. So, hindi tayo pwedeng mabuhay sa sarili lamang. Kasi sinungaling yung taong nagsasabing, mahal niya ang kanyang kapatid, pero nangailangan yung kanyang kapatid, ay, pagpipray na lang kita. Pero hindi ibinigay ang kailangan, masasabi bang totoo ang kanyang pagmamahal? Ay, meron naman siyang kakayahan na magbigay. Natural, hindi. Kaya wag tayong magsiibig o magmahal sa salita lang, kundi ipakita natin sa ating gawa. Sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi maging sakdal kung walang kalakip na gawa. Ganon din ang ating pag-ibig sa Diyos. Hindi rin ito maging sakdal kung walang kalakip na paggawa. So, kaakibat ng ating buhay Kristiyano sa paglapit natin sa Panginoon, ang ating responsibilidad na tayo po ay makibalikat sa ministeryo ng Panginoon. Okay. Sabi ng Panginoon, pasanin niyo ang aking pamatok. Ang pamatok na yan ay ang kanyang ministeryo, ang kanyang gawain. Kaya nga nang si Kristo ay narito, makikita po natin, nagutom ang paraan para ito po ay mapakain. At naghimala ang Diyos sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, pinakain. Ang mga may sakit, tinulungan, pinagaling. O, ay maaring, sabihin mo, di pagpipray na lang natin si Lord ng bahala. Hindi pwedeng gano'n. Kung alam natin yung may sakit, ang tanging solusyon ay operasyon, ay tulungan natin magpa-opera kung may kakayanan tayo. At kung wala naman, ay kung ano lang yung abot kaya natin, at least nagpa-participate tayo, hindi tayo manhid sa kung anong pangangailangan. Amen. So, ganun po kasi, hindi ko naman yan sinasabi para sa sarili ko lang kundi para sa lahat yung aking sinasabi. Kasi hindi naman tayo maging totoong Kristiyano na follower of Christ kung hindi natin gagawin ito. Kasi lahat ng lumapit sa Panginoon, mayroong babalikatin, mayroong papasanin. Ngayon ang tanong, ikaw ba ikabalikat o ikaw ay pasanin? Dalawa lang kasi ang tao Isang katuwang at isang pasanin. Isang tumutulong, isang bumibitin. Diba? At sinabing bumibitin, sa halip na makatulong, ay siya pa ang problema. Siya pa yung konsubisyon. Siya pa yung nagbibigay ng kabigatan. So, wag nawang mangyari. Nawa tayo po ay handang makibalikat, sumuporta, tumulong sa mga nangailangan ng tulong. Amen. Pasanin natin ang pamatok ng Panginoon. Sapagkat sa pasaning ito, matutupad natin ang utos ni Kristo. At siyempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan yung ating mga responsibilidad sa ating pamilya. Kasi nga, paano tayo maging mabuting halimbawa kung tayo naman ay maging irresponsible sa pamilya natin? Ministry po din natin ang pamilya natin. Amen. Kaya may responsibilidad tayo sa pamilya natin, may responsibilidad tayo sa church, may responsibilidad din tayo sa mga unbeliever. Hindi po pwedeng
wala tayong pakialam. So, dapat balanse yan. Hindi naman pwedeng para sa pamilya lang lahat at hindi mo iisipin ang para sa church. Kasi sabi ng Panginoon, makibalikat kayo, pasanin niyo pamato ko. Eh, hindi po tumutuko yan para lang sa pamilya. Amen. Kasi pag nasa isip mo, puro pamilya mo lang, ang tawag doon, makasarili ka. Para ka lang sa sarili mong pamilya. Ay, paano yung sinabi ng Panginoon? Balikatin nyo ang aking pamato ng Panginoon, hindi lang para sa iyong pamilya. Para sa simbahan. Para sa mga taong hindi ligtas. So, kasi po, nandun ang ating responsibilidad sa ating pamilya, nandun ang responsibilidad dapat gampanan natin sa church, at nandun din po ang responsibilidad dapat nagampanan natin sa mga hindi mananampalataya. Amen. Balansi po yan. Ganyan po ang pagtatrabaho sa ubasan o ministry ng Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay Kristiyano, ignorante tayo, hindi natin alam ang mga dapat gawin, ay yan, tutunga nga tayo. Kaya nga, salamat, may ganitong programa, at least na ipapaalam ko sa inyo. Kaibigan, kapatid, kung tunay na nasa Panginoon ka, nakalapit ka na sa Panginoon, Kristiyano ka na, at si Kristo ay nasa puso mo na, dapat ikaw ay katuwang, kabalikat sa pasanin na ang tinutukoy gawain ng Panginoon. Amen. So, anuman ang kaya niyong itulong, iambag sa gawain ng Panginoon, ibigay niyo mula sa inyong puso. Lalo na po yung ating responsibilidad na ibigay ang para sa Diyos, ang para sa Diyos, ang para sa Sisar, sa Sisar. Ano pong ibig sabihin po nun? Yung Sisar po, gobyerno, ibig sabihin, nagbubuwis tayo sa gobyerno, nagbibigay tayo ng buwis, magbigay din tayo ng para sa Diyos. Alam natin yun, tithes po yun. Ipagkakaloob po natin yan. Para matugunan ang pangailangan sa gawain ng Panginoon. Sa ganung paraan, nakakabalikat po tayo pagdating sa mga finances, sa mga pinansyal na aspeto, pangangailangan po sa gawain ng Panginoon, sa kanyang iglesia, sa kanyang mga manggagawa. Amen? Hindi ko sinasabing sa akin yung ibigay, pero kung inuudyukan kayo ng Panginoon, ibigay, hindi ko naman po yan tatanggihan. Pagkat si Abraham nga si Abraham nga po nagbigay ng kanyang tithes kay Melchizedek at binasbasan siya ni Melchizedek. So si Melchizedek nagbasbas, nanalangin at pinagpala si Abraham. Masama na yung isang pastor binigyan nyo ng tithes, tinanggap yung tithes. Wala pong problema yun. Kasi kung ginagawa mo yan for the Lord, si Lord ang magbe-bless sa iyo. Pero kung ang udyok sa iyo ng Panginoon, bigay mo sa inyong mga church, sapagkat diyan ka kumakain, diyan ka pinakakain, hindi ka pwedeng magsimba. Paano nga kung nandiyan ka sa abroad, walang church diyan. So kumakain ka ng salita ng Diyos, tumatanggap ka ng spiritual feeding, kung ano ang udyok sa iyo ng Panginoon, yun ang gawin mo. Kasi may Espiritu Santo ka eh. Di ba nasa iyo si Jesus? Di ba nasa iyo ang Holy Spirit? So, mayroon niyang conviction sa loob ng puso mo. Huwag mong gagawin kung walang conviction sa iyo. Gawin mo pag kinukonvict ka kasi siya mismo ang magbe-bless sa iyo. Amen. Sapagkat walang tao nakabalikat, katuwang sa gawain ng Panginoon na pinabayaan ng Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. So lahat ng lumalapit at lumapit sa Panginoon at nasa Panginoon ay mayroong trabahong dapat gampanan. Dapat tayong magpagal para sa Panginoon. Magpakasipag sa gawain para sa Panginoon. Unang Korinto 15:58, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon dahil lahat ng inyong mga pagpapagal o sakripisyo ay di nawawala ng kabuluhan. May kaukulang gantimpala na ibibigay ang Panginoon. At isa at sigurado na gantimpala dyan ay yung pangako niya, bibigyan ko kayo ng ganap ha? Hindi pansamantala ha? Hindi pahinga sa gabi lang, hindi pahinga na na-relax ka ng 1-2 araw, hindi kundi ganap na kapahingan, ibig sabihin, iyan po yung ikaw ay dadalhin sa magandang lugar na inihanda niya sa langit, na wala ng pagluha, wala ng dalamhati, wala ng sakit, wala ng paghihirap. Ganap. Ganap na kagalakan, ganap na tagumpay. Hallelujah. So, hindi ka magtatamo ng kapahingahan na hindi ka inaalok ng Panginoon na magpapahinga.
siyempre yung nagpagal. Pagpapahingahan ka ba na wala ka namang pagpapagal na ginawa sa Kanya? Pero kung ang pagpapagal mo para sa mundo, ang pinangakuan ng Panginoon. Naniniwala ako, yung pangako na yun, bibigyan ko kayo ng ganap na kapahingahan pag kayo ay nasa akin na, nakalapit na kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng ganap na kapahingahan. Siyempre, yung mga taong nagpagal at nagtrabaho para sa Panginoon. Sa Kanyang ministeryo, yung nakibalikat nga yung katuwang ba? Kung hindi ka katuwang, mahirap mong asahan yung pangako ng Panginoon ng ganap na kapahingahan. Ano pa po? Ini-elaborate ko po, pinalalawak ko po yung salita ng Mateo 11:28 kasi po marami ang nagbasa nito, hindi masyadong naintindihan, para lang nagbasa ng babasahin na magazine, pagkatapos tapos na, limutan na. Ay ngayon po ay akin pong hinihimay-himay kasi po mayroon pong malalim na kapahayagang nakapaloob dito, mayroon pong napakalawak na mensahe, mayroon pong napakataas na antas ng mensahe nasa loob nito na hindi ho natin nakukuha dahil hindi ho natin nahihimay-himay, himayin natin. So sabi nga, kung ang pagkain ay kinain mo na, nilunok mo agad, hindi mo malalasahan. Para malasahan mo, kailangan nguyain mo ng husto. At kung may tinik at buto, mas maganda himay-himayin mo. Para ang makain mo purong laman, hindi buto. Amen. So pag nilunok mong bigla yan, mabilaukan ka sa halip na makabuti, makasama sa iyo. Anong ibig ko sabihin? Hindi mapala sa iyo. Ang mga bersikulo at kalakasan natin, sa panahong ito po ay pinag-aaralan natin, expound natin, palawakin natin, unawain natin. Bakit ang Panginoon nag-aalok ng kapahingahan? Ano yung kapahingahan? Kailan yung nakakamit ng tao? Naturalmente, pag tumugon tayo sa panawagan niya, pag lumapit tayo, kasi dating malayo tayo Nung lumapit tayo na, nung balik tayo, nasa Panginoon na tayo. Ngayon nasa Panginoon na tayo, hindi pwedeng tutunganga tayo. O tagapakinig na lang dyan, o tagasimba na lang. No. May gawain na dapat gampanan. At binanggit ko kanina sa inyo ang Galatians chapter 6. Na dapat tayo magbalikatan, magtulungan sa mga pasanin ukol sa Panginoon, sa gawain sa Panginoon, dahil ang sabi po dito, sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ganitong paraan matutupad nyo ang sabi po dyan. So kung walang pagtutulungan, walang pagmamalasakitan, walang pagpapadama ng pagmamahal sa isa't isa, wala tayong burden, wala tayong compassion, kung tayo walang pakialaman, hindi nyo mautupad ang utos ni Kristo. At hindi totoong na kay Kristo kayo. Hindi totoong nakalapit kayo kay Kristo. At hindi totoong si Kristo ay nasa inyo. Ganun lang po kadali intindihin itong mga bersikulong ito. Amen. Amen, mga kapatid. So, maikli po yung time natin. Tutuloy pa rin po natin ito. Total, araw-araw naman po yung atin pong ginagawang pag-aaral So, nasa isang puntos pa lang po tayo para maganap makamit natin, maranasan natin ang kapahingahan iniaalok ng Panginoon. Ay di tumugon tayo sa Kanyang panawagan. Ano ang panawagan? Lumapit tayo. Nakalapit na tayo, naging Kristiyano na tayo, tinanggap na natin si Lord. Si Lord nasa atin na. Di na kay Lord na tayo, sa panahon na kay Lord na tayo, ano ang gagawin natin? Yan. Makibalikat ka, pasanin mo ang pamatok, ang sabi po doon. Pasanin nyo ang aking pamato na tumutukoy sa ministeryo o gawain ng Panginoon na iniatang sa iyo, iniatang sa akin. Ako bilang ebanghilista, bilang mangangaral, bilang misyonary, ang tungkulin ko, mangaral na mangaral na mangaral. Sabi po sa aklat ng Timoteo, 2 Timothy chapter 4. Gusto ko pong ipakita ito sa inyo, kaya ganito po ako porsigido na laging mangaral na mangaral. Kasi nga po, nagka-lockdown, hindi tayo pwedeng mag-travel, mag-misyon, mag-proceed sa iba't ibang lugar, mag-conduct ng revival. Anong gagawin natin? Tutunganga kung mayroong tinatawag na pandemic? Kung hindi tayo malayang magbiyahe, hindi ba natin gagampanan ng pangaral? Meron namang live streaming pwede tayong mangaral na mangaral. At salamat sapagkat
Ang Diyos din mismo ang magbibigay ng audience eh. Ang Diyos din mismo ang hihipo sa mga tao na tatangkilik sa ganitong programa, at ang Diyos din mismo ang hihipo sa mga tao para sila rin po ay sumuporta sa ganitong programa. Tungkulin ko po ito eh. Dapat ko itong balikatin na iniatang sa akin. Ano po yung sinasabi dito? Basahin ko po sa inyo ha. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Verse 2, 2 Timothy chapter 4, verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kita po ninyo? Si Apostol Pablo mismo ay mayroong utos. Sabi po diyan, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus. Utos po mismo ng apostol. Sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus. Ipangaral mo, ang sabi po dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Yung salitang napapanahon man o hindi, sa lahat ng panahon. Panahon ng pandemic, hihinto tayo dahil ang mga simbahan ay hindi malayang magkaroon ng gathering, hindi malaya tayo mag-crusade, hindi tayo malayang magkaroon ng revival, hindi tayo magkaroon ng malaya ng prayer meeting, hindi tayo makapag-travel kung saan-saan, hihinto na ba tayo sa pangangaral? Ay mayroong live streaming, pwede sa Facebook, ay di mag-aral. Tungkulin po yan na ginagampanan ko. Kaya, bago ko ipinapaabot sa inyo ang hamon, na tayo bilang mga taong na kay Kristo, tinanggap si Kristo, lumapit na tayo kay Kristo, na kay Kristo tayo, may responsibilidad tayo na dapat gampanan. At ako bilang mangangaral, tungkulin ko gampanan ang pangangaral. Ang sabi po dito, anong sabi doon? Pagsabihan mo, ang sabi po dito. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanon mo na hindi, hikayatin mo ang tao, pagsabihan mo, patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Isipin po ninyo, alas 3 ng madaling araw, gising ako, nagme-meditate, nakikipag-ugnayan, nag-aaral. Pagkat mangangaral ako hindi naman pwedeng, basta ka na lang umupo at maghatid ng kung ano-anong mensahe. Hindi. Inaaral po yan, mini-meditate yan, pinapanalangin po yan. Ay kasarapan ng tulog, gigising ka. Sabi diyan, gawin mo ito ng buong tiyaga. Mangaral ka at gawin ng buong tiyaga, ang sabi doon. Mangaral ka ng may katyagaan. Mangaral ka ng may kasipagan. May mga ilan nga pong nagsasabi sa akin, bira ka naman, pastor, inaraw-araw mo. Baka maubusan ka ng ipapangaral niyan. Karamihan nga naman ang nagla-live every Sunday. Pagkatapos, every Sunday na nga lang, yung inihahatid pang mensahe, 30 minutes. Kasi daw, pag matagal na, hindi na daw acceptable sa mga tao. Depende po yun. Kung ang sinasabi mo ay walang kalaman-laman at walang napupulot na magandang aral yung tao, hindi naman sila natututo, hindi sila nabibless, hindi nila nararamdaman na mayroong daloy ng Espiritu Santo, huwag ka nang magsalita ng matagal. Huminto ka na agad. Hindi naman pagpapala sinasabi mo Pero kung ang tao, ang sinasabi ay mayroong kapangyarihan, mayroong buhay, makatotohanan, nandyan ang daloy ng Espiritu Santo, mayroong anointing na nagpo-flow, hindi ka masasawa dyan. Lalo na yung mga taga-Shalom, alam na alam po yan. Sa ministry ng Shalom Catholic Charismatic, Father Archie, 2 hours na nagpipreach. Pero yung mga tao, napakatyaga. Bakit? Nararamdaman nila, may anointing, may nagpo-flow na anointing. Kaya, nagsasalita, anointing lang ang nandyan, hindi gaganahan ang tao makinig. Pero dito, nakikita ko po, lalo na yung mga OFW, nagme-message po sila sa akin Kaya na-inspired ako. Maraming nagme-message sa akin Very encouraging yung message mo. Mayroong nga nag-message sa akin from Masbate.
Aba, ikay, naiyak ako, ika, nung mapakinggan ko yung iyong pangangaral. Tapos meron pa pong nag-message sa akin, very powerful, ika, yung word ni Lord na binigay sa'yo. Nangingilabot ako, naiiyak ako. Pwede ibig sabihin, nandun yung flow ng anointing ng Panginoon. Eh, sino bang tao ang hindi magpapasalamat kung may flow na dumadaloy? Ibig sabihin, mayroong manifestation ng Holy Spirit. Ibig sabihin, yung salitang lumalabas sa akin, ay hindi ko lang salita yan ng Panginoon na pinaaabot sa iyo, at magpasalamat ka na kahit panahon ng lockdown, panahon ng pandemic, panahon na hindi malaya tayong sumamba, hindi tayo malayang mag-worship, hindi tayo malayang pumunta sa mga church natin, ay merong salita ng Diyos na pinararating sa iyo ang Panginoon para palakasin ka, encourage ka. Pasalamatan mo ang Diyos na mayroong ganitong klase ng programa. Magpasalamat tayo sa Diyos. At ako bilang tinawag at pinili at pinahiran niya sa ganitong gawain, ginagampanan ko lang kung anong gawain yung inihatang sa akin ng Panginoon. Binabalikat ko lang ito. Pasanin mo ang pamatok, balikatin mo ang pamatok ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon. Kaya salamat po doon sa mga nakikituwang at handang makituwang sa akin. Sabi ko sa inyo, kung maaari lang, gawin ko talaga ito araw-araw. Pagsisikapan ko ito habang ako'y nabubuhay. Na patuloy na magturo at mangaral. Sapagkat sabi nga dyan, ang may kaloob na pagtuturo, magturo, mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Ay kinumbine ko na po ito, pangangaral at pagtuturo. Bakit? Ito po kasi yung nilagay na pasanin sa akin. Pasanin ko ang ministry. Kung gusto nyo makibalikat, salamat. Eh, hindi naman pinipilit yung ayaw. So, ano mang kaya ninyong pwedeng i-contribute. Lalo na po yung pananalangin, aluhudan po ninyo ako at ipapanalangin na patuloy mong gamitin ang hilistang ito, si Evangelist Rod Bacos, sa kanyang pangangaral na maging makapangyarihan, na maraming makarinig. O kung hindi man, ako mismo na nakarinig, ay isesend ko ito sa mga kaibigan at kakilala ko para sila rin ay makarinig. O kung hindi man, ay tutulong ako kung anong pangailangan mayroon ang evangelistang ito. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang gawin nyo sa aking mga lingkod ay sa akin nyo ginagawa. Kahit nga daw isang basong tubig, ipagkaloob nyo sa lingkod ng Panginoon, hindi kayo pawawalan ng gantimpala. Ay paano kung higit pa? Sa isang basong tubig ang inyong binigay, di lalong sigurado na talagang gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Amen. Amen. So, pagtuwang-tuwangan po natin ang gawain ito. Katulad na sinasabi ko sa inyo, mayroon po akong malaking preparasyon. Sapagkat nakipag-usap po ang aking tao, may tauhan po ako doon sa resort, na mayroon pong willing maglagay ng cell site para po magkaroon ako ng wifi doon sa lugar na pinaglipatan namin. Sa Calaguas Island, dito po sa Camarines Norte. So, kaya lang po, malaki-laki pong halaga ang kailangan. Kasi po, mag-i-install po sila ng tower. So, kailangan ko po ng malaki-laking halaga. So, sa ngayon, dahil bagong lipat po kami, nagpapasimula, wala kaming sapat na pera. Pero ako'y nananalangin, dahil ito'y gawain ng Diyos, na ito po ay ating magawa. Kaya sa lahat ng gustong makibalikat para sa tuloy-tuloy na programa natin ito, dahil nakikigamit lang po ako dito. Ito nga po, sakripisyo po. Hindi po ako tumatawid ng island para makapagsagawa ng programang ito. Hindi po ako ngayon pumupunta doon. Kasi nga po, ang hirap po ng signal. Mayroon naman pong may signal, tatawid pa po ako ng dagat. Pag malalim po ang tubig, hindi po ako makadaan. So, ayaw ko po na ma-stagnant yung gift sa akin ni Lord. Na ma-stack lang ito at hindi ko magampanan yung aking gawain na bilang isang mangangaral. Kaya po, patuloy po akong nanalangin sa probisyon ng Panginoon para po sa naturang cell site. Dahil, alam mo ninyo, ang bawat cell site po ay mayroon pong connection po sa kuryente. Ngayon po, ay grace po ni Lord, mayroon pong nag-bless sa atin, may solar po tayo.
pero kulang pa rin po ng mga kagamitan. Ang kuryente po natin dun solar at may mga dumating na po tayo, yung order ko po, alam po ninyo, by faith ko pong in-order yan. Wala po akong hawak na pera, pero may hawak akong pananampalataya. Nag-order po ako ng inverter, ng solar panel. At alam po ninyo, dumating na po yung inverter. Hindi maliit na halaga yan kasi kailangan ko po ng 10,000 watts na inverter. At ang solar panel po natin, mayroon na pong dalawa tayong existing, tatlo po. Dadagdagan po natin ng isang malaki pa para mas lumakas at sa gayon, maitatayo po natin ang isang magandang supply ng kuryente sa lugar na pinaglipatan namin at doon po araw-araw makakapag-program po tayo pag mayroon po tayong electricity at mayroon po tayong cell site tower, makakaroon po tayo ng wifi. At alam ko po, ito po ay ibibigay ng Diyos sapagkat malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At lahat ng handang tumarbaho, makibalikat sa gawain ito, alam ko po, hihipuin kayo ng Diyos para po pagtulong-tulungan nating maitayo ito. To God be the glory po. Salamat po na muli ay sumahimpapawid ang programang Bread of Life. At dapat niyong malaman na ito po ay 3 puntos para tayo ay magtamasa ng ganap na kapahingahang alok ng Panginoon. Yung tayo po ay lumapit sa Panginoon. At sa paglapit natin sa Kanya, babalikatin po natin ang Kanyang gawain. So, dalawa yung binigyan din natin para makamit mo ang kapangang alok ng Diyos, lumapit ka kay Jesus na nag-aanyaya. Amen. Dalawa lang ang pwede mong gawin, tanggihan, ignorin, awa, tanggapin natin ito. At makibalik ka tayo. At yung pangalawa, pag ikaw'y lumapit, magtrabaho ka. Makibalikat ka, pasanin mo ang pasaning iniatang sa atin ng Panginoon. At yung verse natin na ginamit, Galatians chapter 6, verse 2, magbalikatan tayo, pasanin ang gawain na ipinagagawa ng Panginoon. Sabi diyan, magtulungan kayo ng inyong pasanin, sa ganung paraan, makakatupad kayo ng utos o ipinagagawa ng ating Panginoon. Amen po. Sa susunod po diyan, ay pag-aaralan natin yung mag-aral kayo sa akin para matamo ninyo ang ganap na kapahingahan. So bukas po ay pag-uusapan naman po natin yan. Muli, ang inyong lingkod si Evangelist Rodrigo Bacos ay bumabati ng isang mapagpalang araw, mapagpalang umaga, hapon o gabi man dyan sa lugar na kinalalagyan ninyo, lalo na sa mga OFW na nasa ibang bansa. Salamat po sa inyong pagsuporta at pakikinig sa programang ito. Purihin po ang Diyos at ngayon po tayo po ay darako po sa pananalangin. Ano man po ang inyong mga prayer request at pangangailangan, ilapit po natin sa Panginoon at maniwala po tayo. Sa Diyos laging may kasagutan. Sa Kanya po walang imposible. Lahat po may kasagutan yan. Pag tayo po ay lalapit ng may pananampalataya. So, yung mga nagpaabot ng prayer request para po sa kanilang mga may sakit, para po sa mga nais nila na makaranas ng kagalingan, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung may prayer request po kayo, ay huwag yung ipinaabot nyo, sinend nyo sa akin, sa messenger, pagkatapos nyo isend, ay wala na kayong pakialam, ay naipaabot ko na yung prayer request ko, bahala na dyan si Evangelist na mag-pray nyan. Hindi po ganon. Kung kayo ay talagang seryoso sa inyong kahilingan, dapat kasama ko kayo na mananalangin. At dapat makiisa kayo. Support po kayo. Tulong-tulong tayo. Sapagkat nakikita ng Diyos yung laman ng ating puso. Amen po. Okay. Ngayon, lahat ng inyong prayer request, mga sakit, karamdaman na gustong ilapit sa Panginoon, tayo po ay mananalangin at itaas po natin sa panalangin ang inyong pong mga karaingan, pangangailangan sa Panginoon. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Banggitin po ninyo ang pangalan ng inyong mga nais na ilapit sa Panginoon, mga may sakit. At kasama na po yung mga personal problem at iba pang karaingan ninyo. Ilapit po ninyo sa Panginoon. Sa loob ng ilang saglit, tayo po ay yumukod at manalangin, ipaabot ang ating karaingan at pangangailangan sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon,
Ito po ang aking prayer request sa umagang ito. Yes, yes Lord. Yes Lord. Hallelujah. 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 Mahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay sama-sama na nagkakaisang lumalapit sa iyong harapan. Idinudulog po namin sa iyo ang bawat pangangailangan at prayer request na ito na binanggit ng aking mga sa mga may sakit, nais nila ng kagalingan. Lord, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at hipuin ang bahagi ng kanilang katawan na may sakit at maranasan nila ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sakit man ito sa ulo, sakit man ito sa puso, sakit man ito sa bituka, arthritis, rheuma, cancer, sakit man yan sa mga ugat, sakit man sa mga buto, kasu-kasuan, sakit sa balat, sakit sa mata, sakit sa tenga, mula ulo hanggang talampakan, anumang sakit yan. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare ako ng miracle healer. Dumaloy sa iyo ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus na bugtong na anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang himala ng kagalingan. Hallelujah. 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 Ang akin pong itinataas ang mga pangangailangan po ng aking mga kapatiran, maging ito man ay personal, sa pananalapi. Ikaw ang solusyon sa bawat kakulangan namin, pangangailangan namin. Kasama ko itinataas sa Panginoon ang ng maayos na cell site tower doon sa amin sa Punta Resort. Ang pagkakaroon ng wifi. Maayos na supply ng kuryente. Maayos na supply ng tubig. At ang plano ko, Panginoon, na paggawa ng mga rest house na yung lahat ng mga napapagod na mga kamanggagawa, mga nakakaranas na mga negative circumstances sa buhay nila, gusto nilang ma-refresh, ma-relax. At gusto nilang, sa mga taong gusto rin mag-stay doon, ay may magandang accommodation po ako na mailalaan para sa kanila. Dalangin ko po na mapunan ang lahat ng pangangailangan. At tunay na ang lugar na yun, Panginoon, ay maging lugar para sa iyong mga anak na ma-refresh sila. At doon po ay magkakaroon ng regular na pangangaral ng iyong salita. Magkakaroon ng regular na mga worship service. At doon ay magkakaroon po ng pag-develop sa marami pang manggagawa. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran na nakikibalikat sa ministeryo. Salamat din sa mga taong hinihipok mo na magbigay ng kanilang mga financial assistance, mga financial na tulong. Patuloy mo silang pagpalain higit pa sa kanilang inaasahan na ang mga bawat tulong at suportang binibigay nila ay babalik sa kanila. Hindi lang 100 times, 1,000 times o tuloy-tuloy habang sila'y nabubuhay. Pagpapala. Yes, Lord. Yes, Lord. Lalo na po yung mga gustong magbigay ng mga offering nila sa ministry ito, Panginoon. Bless po ninyo sila, Panginoon, higit pa sa kanilang inaasahan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa pagdinig mo sa aming panalangin. Sa lahat ng pagpapala mo, maging ito'y physical, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual blessing na binibigay. Salamat po. Salamat din sa pagtangkilik mo, pagsuporta sa programa ng Bread of Life. Salamat sa mga taong bukas lagi na tumanggap at makinig sa programang ito. Abutin mo sila upang patuloy nilang maranasan ang kalinga mula sa iyo. Basbasan mo kami sa umagang ito, Panginoon, ng basbas ng pagpapala sa pisikal, sa pinansyal at spiritual. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. And amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kapakinig at Bread of Life. At umaasa ako na tayo pong lahat ay napagpala. At sa lahat ng mga napagpala, pakisend po sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kasama, kapatiran sa simbahan. Purihin ang Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos at lagi niya tayong samahan sa lahat ng ating gawain. Muli po, sa araw po ng bukas, sa ganito ding oras, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, ang programang Bread of Life
Ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bac.